Good day guys, and for today's video, Honda Wave 100 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi ni Honda, ang kanyang half clutch daw ay minsan bumabalik, minsan ay nawawala. So ngayon, may story na napalitan natin ng racing clutch spring. So bigyan na tayo guys kung anong dahilan kung bakit minsan bumabalik, minsan nawala ang kanyang half clutch. Dahil yun sa kanyang clutch spring. Ang clutch spring kasi natin guys ay napakatigas, no? So syempre kapag matigas yan, mahirapan bumuka ang ating clutch lining. So, unang pumipirsa dyan at nagpipigil para magkaroon ng engage ating transmission, walang iba kundi ang ating clutch lifter. So, try mo natin itong i-adjust ang nut ng kanyang clutch lifter guys. Kapag wala pa rin half clutch, ibig sabihin may problema ang kanyang clutch lifter. So, ayan, naka-neutral siya. Try natin napakan ng kanyang change pedal kung mayroon pa ba itong half clutch. Tapos try natin. Kasi daw ang kanyang half clutch guys ay minsan bumalik, minsan ay nawawala. So, try natin ito papakan. Tapos ikutin natin yung gulong kung napiprewheel ba. So, dapat nakadiin yan guys ha. So, yan medyo may katigasan. Ibig sabihin, hindi nag-function ang kanyang clutch. So, kapag nag-apply si bossing ng half clutch, ito ay parang lumulundag daw ang kanyang motor. Ibig sabihin, wala siyang freewheeling. So, since nagsabi si bossing na ito ay may nakakonvert na ito ng 4 na clutch spring. So, possible guys, mahirapan makabuka ang ating clutch split lifter at saka clutch hub. So ngayon, ang gawin natin is baklasin natin ang kanyang crankcase. Tapos nagsuggest si bossing guys na ibalik na daw ang kanyang stock na 2 clutch spring para medyo mabawasan ang katigasan ng kanyang clutch. Kasi nga guys, ito daw ang kanyang sinisi kung bakit matigas ipasok ang kanyang clutch. At the same time, kung meron mang clutch is minsan nawala, minsan mawabalik. So possible itong clutch lifter din is may history na rin na mga nakaraan na ito ay naputol din dahil lang sa katigasan ng kanyang clutch spring. So ito na guys ang ating clutch lifter. So possible itong gitna or yung dowel niya o pin is napuputol. So hindi napuputol ang kanyang pin guys kasi hindi umiikot ang ating clutch lifter. Kaya lang i-double check lang natin yung nasa gitna niya para nakaumbok guys na lagay ng bolt ng ating clutch lifter. So paano ba tanggalin yan? Siyempre guys, yung nut is luwagan na natin pa counterclockwise. Tapos tanggalin natin ang kanyang nut. Kapag matanggal ang nut guys, mabubunot natin ang kanyang clutch lifter sa loob. So double check lang natin. Usually yung kadalasang issue natin nito ay gumagalaw yung sa gitna, yung parang naka-welding, tapos yung pin napuputol pa. Kapag ganun is nawala ang ating clutch lifter, half clutch. So goods naman ang yung dowel na sinabi ko is naputol. Yung sa gitna lang napipil ko na gumagalaw siya. Yan yan guys, so yung lagayan ng thread o lagayan ng bolt na ina-adjust natin sa labas. So napil ko pinyo mo gumagalaw siya guys. Gumagalaw siya. Dapat ito hindi ito gumagalaw no. So mas maganda is nagsuggest na rin ako boss na palitan na lang ito ng bago para to make sure na bumabalik ang kanyang clutch. So doon sa gitna guys yan. Kapag umiikot yan o medyo may counting galaw, possible napiktuhan ang pag-engage ng ating clutch. So dapat hindi mahigpit yan no. Kasi yung nasa gitna is naka-county lang ang welding niyan. So kapag natanggal yung welding, automatic umiikot yan. So ito na guys yung sinabi ko yun no. Naka clutch spring siya. Ibig sabihin matigas kambya ang kanyang motor. So nahirapan ibuka yan at yung clutch lifter natin is mahirapan pumipigil. Yan guys yung tatlong bolitas na yan, yung pin. So kapag umalaw yan at nasisira, ang mangyari yung top clutch natin is minsan bumabalik, minsan nawawala. So yung kadalasang issue kung bakit ang ating clutch lifter ay napuputol o nasisira dahil yun sa clutch spring na kinabit natin. So nagkaroon ng idea si bossing na ibalik na lang ang dalawang stock na clutch spring para hindi mahirapan yung ang kanyang clutch pag-engage na kanyang transmission. So ito guys, ang kanyang clutch spring, ito po ay pitch bike. So yan. So medyo may katigasan yan guys no, kahit pisilin yan mahirapan kayong pisilin yan kumpara sa stock na napakalambot. So ito magpapalit na tayo ng bagong clutch lifter para yung trabaho natin guys ay hindi pa balik-balik. So ito guys yung pinalit natin is ang brand is Takasago. Nasa mga 250 plus lang ito no. So kung meron kayong budget mas maigi, bumili lang kayo ng genuine kung meron kayong makikita sa bayan guys. Pero for the meantime, ito lang. So try natin, galawin yung sa gitna. So yun guys, so di ba? Dapat hindi yan gumagalaw. So kita nyo yung bago natin is goods na goods siya no. So, paano ba ito ibalik o ikabit? Napakadali lang guys, no? Siyempre, yung nut o bolt pala sa gitna is ikakabit natin. So, try mo natin ito ilagay sa gitna guys. Kung smooth ba. So, goods naman siya, no? Pumasok agad yung pin. Tapos, yung bolt ilagay din natin.
tanggalin muna natin yung clutch natin guys, tapos ilagay natin yung bolt. So saan nakabunla yun, nakaposisyon yung pin doon, din ipapasok natin yung bolt niya. Ganoon lang, diba? Kahit kayo mag-DIY guys kung paano magpalit ng clutch lifter. So ipasok natin sa Okay. gitna yung may butas, yung kung saan natin ilalagay yung nut. Tapos yung dowel naman yung parang may butas din sa gitna na guide. So kapag nalagay nyo na siya, tapos smooth, saka nyo ilagay ang nut. Kapag matigas, ipasok yung clutch lifter natin guys. Huwag nyo pilitin kasi mahirapan natin i-adjust yung nut sa labas. So since i-adjust mo natin ng full yung nut guys, ipasok natin ng full para hindi tayo mahirapan pagpasok ng crankcase. Saka natin i-adjust yan mamaya kapag nasalpak na natin yung crankcase. So ito na yung position niya guys. Tapos ibalik natin lahat ng matinanggal natin kasi nahirapan tayong tanggalin ang clutch spring kapag hindi natin binaklas yung clutch wheel at saka kanyang clutch hub para hindi masira ang ating clutch split lifter. A few minutes later. So ito na nga guys, nasalpak na natin ang kanyang crankcase. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano i-adjust ang clutch ng tama lang para makuha natin yung kanyang half clutch guys na gusto natin sa kanyang motor. Para pag tapak natin kambyada, automatic magkaroon siya ng freewheel. So ito yung naka-neutral, no? So papakan natin kay bossing yan, tapos so yun. So wala sang clutch guys, no? Kasi hindi pa natin in-adjust yung kanyang nut. So ibalik natin sa neutral. So ang gawin nyo guys, no? Since nakasalpak na yung bolt, i-area nyo siya pa counterclockwise. I-release nyo yung bolt guys. I-release nyo lang siya. Iluwagan nyo lang siya kasi nakasalpak pa yan eh. So sinadya ko yan para hindi tumirapan. Ibalik yung kanyang crankcase shell. So i-reverse lang natin yung nut saka yung gamit tayo ng flat screw. Ikutin natin siya pa counterclockwise. Kapag napili na medyo nag-stuck na siyang ang yung bolt guys, ibig sabihin nakatulak na yung bolt yung parang lifter sa gitna. So nakadiin na siya sa ating bearing, sa clutch bearing. Kapag ma-feel nyo na medyo matigas na siya guys, ang gawin nyo is ikutin nyo siya ng 45 degrees. So kapag umikot ang ating bolt guys na sa mga 360 degrees, ang kalahati naman niya is 180. So ang kalahati naman ng 180 is 45 degrees. So 45 degrees lang ang ating adjustment guys. Ganun lang po ang simpleng paraan ng pag-adjust ng clutch. So na-adjust natin sa 45 degrees guys. So papakan natin kay bossing, long press. Tapos na natin paikutin ang kanyang gulong kung magkaroon man ng freewheel. So yun guys, no? Yun, nagpi-freewheel na siya. Oh. Yung kahit ilain natin, ihirap talaga. So yun, nagpi-freewheel na siya guys. No? Medyo pwede pa natin yan pa-freewheeling. Depende na sa adjustment nyo. Pero yun talaga ang ating proper adjustment guys. 45 degrees lang. Last na higpit ng ating bolt. So adjust lang ng 45 degrees, kalahati ng 180 degrees. So ganoon lang guys, no? Kapag yung motor ay naka-clutch spring, asahan nyo guys, unang masasira is ang ating clutch spring lifter. So ipitan natin ang kanyang nut para hindi mahulog. Sana may tunan kayo guys sa video ito na may idea kung anong gawin kapag lagi nasisira ang ating clutch lifter. Maraming salamat at siyempre sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.